Muling umani ng pansin sa social media ang aktor at dancer na si Mark Heras matapos kumalat ang isang personal niyang post kung saan makikita siyang emosyonal at umiiyak. Ang naturang post ay agad naging usap-usapan online at ginawa ng content ng ilang netizen na nagbunsod ng iba't ibang haka-haka tungkol sa kanyang kalagayan. Dahil dito, naglabas ng pahayag si Heras upang linawin ang tunay na dahilan ng kanyang post. Ayon sa aktor, ang kanyang pag-iyak ay bunga umano ng personal na problema ang kanyang pinagdaraanan at hindi o walang kaugnayan sa kanyang trabaho o kakulangan ng proyekto, taliwas sa mga kumalat na espekulasyon online. Mariinding itinanggi ni Mark Heras ang mga pahayag na wala na siyang ginagawa sa industriya. Giit niya, siya ay may mga proyektong kasalukuyang ginagawa sa ilalim ng GMA Network at ng digital platform na Buenas PH. Anya, hindi magandang husgahan ang kanyang profesional na kalagayan batay lamang sa isang emosyonal na sandali na inilabas niya sa kanyang social media. Dagdag pa ng aktor, hindi niya inaasahan ang isang personal na post ay gagamitin bilang content at pagmumulan ng maling interpretasyon. FYI, sa mga basta may maipost lang kung ano-anong storya ang ginagawa basta may makontent lang. Huwag kayong Yung post ko na umiiyak ay tungkol sa personal na problema. Huwag kayong tanga at mahilig gumawa ng kwento para lang sa content nyo. May mga trabaho akong ginagawa, may show ako na ginagawa under GMA7 at under Buenas PH. So para sa mga gumagawa ng storya na umiiyak ako dahil wala akong trabaho, huwag kayong tanga. Maghanap kayo ng ibang mako-content, huwag ako mga I have the gut feeling that this is gambling. I cannot think of any better issue that fit his description sa post. Mukhang online sugal ito. Sana lang puntahan siya mismo ng mga close friends niya or ang talagang concern. I hope he gets the help he needs. Ang daming nag-comment pero kahit man lang isa, sana may bumisita sa kanya. Nagpagawa ng magarbong bahay out of loan. Di naman sana problema yon. Kaso, pinabayaan niya ang trabaho. So, walang steady income. Kaya siguro di na siya nabigyan ng acting projects ng dating home network niya. Di rin nagtagal ang gimmick nila nung gay singer. Jojo Mendez ba yun? Tapos ayun, nasundan din agad ng anak nila ni Nicole. Mas mahihirapan si wife na makabalik din sa acting. On top of that, based sa video, di nakakagulat if di pa rin siya humihinto sa bisyo. Nagkaroon na ata siya kasi ng reputation na hindi sumisipot on time sa taping. Siya daw dapat sa role ni Royce Cabrera sa Widow's War, where sa ending yung character niya pala ang killer. Pero may taping day na either super late or di siya sumipot at all-knowing Bea Alonso, Jean Garcia, Carla Bellana and more A-listers pinaghintay niya. Di na siya nirenew ng GMA. Sayang kasi nung pandemic, there was a renewed interest sa kanya dahil sa dance videos niya. Dapat inalagaan na niya ng time na yon at nagpaka-professional pero wala eh. May chika na unprofessional sa trabaho kaya siguro wala nang kumukuha sa kanya na pati Mother Studio nga give up na. Kahit gaano ka kagaling yung unprofessional ka, talagang markado ka talaga sa mga production company. You needs not to work with you again. I remember 2 years ago ata nirenew naman ng Sparkle management contract niya and your role ata ni Royce Cabrera sa Widow's War sa kanya yon. Kaso, first taping day edi sumipot kaya pinalitan. Na-stuck lang din kasi si Mark sa bad boy of the dance floor. Kemerut image hindi nagre-brand unlike contemporaries. Live within your means, sorry, pero di ako naaawa sa mga ganyang artista na nag-struggle financially kuno. Di naman talaga sila struggling financially, hindi lang nila masustain yung lifestyle na gusto nila kaya sila nade-depress at stress.
Sana he gets help professionally kung sino man ang nag-handle sa kanya. Sana shouldn't be a boomer about what he is going through. Hire him a therapist para magamot yung attitude problem niya and will also serve as his life coach. Nakakaawa siya pero malaking part ng attitude niya kung bakit niya nararanasan ng ganito. Karamihan naman sa atin nag-i-struggle sa buhay. Pero para i-video o publicize ang misery mo, wag naman magtira ka ng dignidad sa sarili kahit hirap tayo. Regardless kung ano man yung pinagdadaanan niya, sana mabigyan siya ng wisdom na palagpasan niya. Tapos, turn his misfortune into reason to strive harder and to be better person. Yung interview niya kay Tito Boy, inamin niya na nagsasayaw siya sa gay bar kasi nga doon lang daw siya kumukuha ng income niya. Tapos hinaluan yung kwento ng mga tao na hubad daw na nagsasayaw kasi desperado na daw, pero nung kumalat yung video, decent naman and hindi naman nakahubad. Pangsayaw talaga porma niya. Mark Herrera's also known the bad boy of the dance floor. Be humble, be kind, be patient all the time. Artista ka, kilala ka, normal lang na may mga taong hindi masaya sa buhay nila, kaya kagagawa ng maling issue para i-bash ka at pag-usapan. But then, hayaan mo sila as long as na alam mo sa sarili mo ang katotohanan. Wala kang dapat ipaliwanag. Yung mga taong malalapit sa buhay mo, sila ang mas nakakakilala sa'yo kung gaano ka kahusay na artista. May kanya-kanya kasi tayong problema. Sa sobrang bigat, halos di na niya mapasan. Kaya sa ganitong paraan na lang, ilabas sa loobin niya. Pero wag na lang husgahan dahil tao tayo, marunong mapagod sa lahat ng bagay.